afternoon po mga kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 3, ay 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Canlaon Street, Maharlika, Santa Mesa Heights, Quezon City at dadalhin po natin yan sa may SM City San Lazaro sa may Lacson Avenue, Santa Cruz, Manila. Magbabalik po tayo mamaya unti pa pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sa kaniman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, manyana ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Bumili ng pagkain para sa barkada gamit ang perang iniabot sa'yo. Kung naranasan nyo na ito, alam nyo ang kasunod niyan. Ano? Never mo naman sigurong maririnig yung tanong na destination is on the right. Siyempre, Paul, yun. Ang usual na tanong ay, may sukli pa ba? Nasaan ang liquidation? Nasaan ang resibo? Tama. At wala naman ang offend doon. Bakit? Dahil alam nating lahat ang isang simpleng prinsipyo. Kapag hindi mo pera ang hawak mo, may obligasyon kang ipakita kung paano mo ito ginastos. Napakasimple. Ito sa. Pero napansin ko, maraming nalilito rito nitong nakaraang linggo. Paulit-ulit kong naririnig yung argumento na innocent until proven guilty. Tama naman. Isa yun. Alam naman natin na hindi kayo ganun katalino. Pero, What do you want? nahihiya kami para sa inyo. Diba? Konti namang self-awareness. Kahit konti lang. Konti lang. Ganyan, mahiya naman kayo ka. Alex Ayala. Kung ano yung mabuti sa atin. Tapos ang pinapakita nyo, puro mga ano-anong kawalang yan. Diba? No? Sana man lang, mahiyaman lang kayo. Habang nangyayari yung ginagawa ni Alex Ayala, medyo magtimpi naman kayo ng konti. Ama? Diba? Huwag na naman tayong ipahiya. No? Sumabay naman kayo. No? Sa pagiging uplifting of the Filipino. Much better than ourselves. Diba? Yun yung higher purpose. Tama. So yung isang bata, kayang ipakita. Tama. Tapos kayo, ito lang eh. Wala pa kayong maipakita na matino. Diba? Kasi lang naman yung sinasabi natin. Hindi naman ganun kalaki yung hinihinis. Kaunti naman karangalan. Kaunti naman talino. Kaunti naman kahihiyan. Kaunti lang. Hindi naman ba kaya nabigay yun? Mahigit 20 na yung ghost projects sa Taguig. Yan yung problema sa mga self-righteous. Meron pinamisan dito sa ano, pero ito sec, why did I say yes to this? Ito sec sa list of attacks ng TPP o 2005. Ang sunod 2017. Bakit? Wala nung ano, diba? Kinuha pa sa confidential pa rin. Hindi na may ano, diba? 2017 tapos 2021, no? Diba? Pag nililig ko yung mga stats na yun, alam mo lang yung, alam mo feeling ko? Ano? Napakaupo ako. At ang kasunod na segment ay ang upo. Ayun. Ang panalaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Upo at patola. Upo at patola. May papasok na phone dito. Wow! Kukuha ko na inspirasyon, ha? Kukuha ko sa inspirasyon sa binanggit ni Madjo kanina. Yung malapit daw sa puso ng taong bayan. Siyempre, pag-usapan natin sa ano ay
serbisyo at sweldo. Yan. Dalawa lang muna ang nais kong puntuhin na pabigat sa mga Pilipino. Serbisyo at sweldo. Bakit ba sa taong bayan palagi ipinapasa ang pasakit sa ekonomiya? Ang negosyo sa ordinaryo ang palaging may proteksyon sa gobyerno. Ang systems loss na hindi naman ginamit at napakinabangan ng Pilipino, binabayaran pa rin natin. Parang ilan lang sa ating mga politiko. Systems loss lang kayo kung magserbisyo. Uy, sweldo itinaas ng bahagya. Pero pinigilan pa rin ng mga negosyanteng gahaman. Barya lang ito at huwag sabihing lugi kayo. Sa bilyong kinita taon-taon, gusto niya lang mas malaki pa ang kitain sa susunod na taon. Habang ang manggagawa hindi na makahabol sa taas ng bilihin at taas ng bayarin. Hanggang saan ba ang ganin nyo? Darating ang panahon na aabutin kayo ng teknolohiya o ng pagkamalikhain ng Pilipino at di na kayo makailanganin. Parang encyclopedia lang o Nokia na inakala na habang buhay sila. Babala ito sa mga kumpanya na pinipiga ang bulsa at pasensya ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi araw-araw ay Pasko. Babala rin ito sa mga politiko na magigising din ang mamayan at hindi na kayo iboboto. Dahil ginagawa nilang negosyo ang serbisyo publiko. Yes po, ang upot naman. Pero kasi sinabi mo kanina, gut issues ang pinagtuunan ngayong zona ng iyong ama. Anong, yung particular yung sweldo, yung kuryente. So, anong aasahan talaga ng mga Pilipino? Ito ba yung binanggit sa zona ay may isa sa katuparan at may makakakita kami ng resulta? Nasa Kongreso at sa Senado na. I mean, it's time for the legislative to work. The legislature to work. May mga marching orders na si Pangulo. Binanggit niya, yan ang gusto niyang mangyari. Pero kailangan talaga ipasa lahat ng kanyang mga bilang batas. Again, katulad sa sinabi ko kanina, we have to work double time talaga. And now, expect the consumers to pick up the slack. Correct. Diba? Correct. Tama. Pero hindi naman talaga tama. Bis nga dyan. So, ito, hindi to posisyon ni Madjo, nililinaw ko lang. Qualify. Hindi na kailangan. Ano ba nga, Pag-disclaimer, hindi na kailangan magkomento. Pero, batay dyan, yung zona na yan, napakahalaga nung usapin sa systems loss. Yan. Hindi mo ginagamit pero binabayaran mo. Tapos tayong pinakamataas ang presyo ng kuryente sa buong rehiyon. Paano papasok ang investors? Paano papasok ang Pax Silica na isang game changer, di ba? Ang pakiusap ko lang sa ibang mga tao sa gobyerno, huwag na nilang kontrahin. May mga nagsalita kasi sa mga nakaupo sa gobyerno, sa energy sector, na sinasabi, hindi daw sila nakonsulta. Ibig sabihin nung pag sinabi nila hindi sila nakonsulta, hindi sila masyadong sang-ayon. Ang pakiusap ko sa kanila, tumahimik na lang sila. Tumahimik na lang. Diba? Yun lang. Dahil nasa gobyerno ko eh. Tama. Diba? Tapos kukontrahin mo yung isang napakahalagang sinabi ng pinuno. Diba? Ikalawa, kaka-celebrate pa natin ang 10th anniversary ng Historic Arbitral Award natin. Again, sa pinakamalaking armed forces sa buong mundo. Bigger than the Americans, China. No? Makausap ko yung mga Vietnamese, bilib na bilib sa atin eh. Sila kaaway nila ang China for 1,000 years eh. Pero bumilib sila sa atin sa tapang natin na magsampa ng kaso. That's something. Di ba? So, kailangan din magkaisa yung ating bansa. Hindi pwede may section ka ng gobyerno na medyo malambot doon sa ating uklos. Dapat lahat tayo solid. Dahil the President is the architect of our foreign policy. Pag sinabi ng Presidente, not an inch. Lahat not an inch. Diba? At kung merong kukontra o magdadalawang isip, ang best na gawin niya, mag-resign na lang. Yes. Or tanggalin. No? Agree. And Yun. he reiterated it during his SONA. Oo, So medyo napakahalaga nun eh. nakuhayan ako dun sa sinabi ni Majo kanina that maybe now's the time to put a little grit and a little mustard and ketchup behind. Heavy hand. Ako can I ask a question, Majo? Ito lang.
Kasi kami, matatanda na mga tito ko. At ito mga politiko natin, tinatawag na trako. Ulit talaga sa akin ng politika. Ngayon, we see the likes of you, we see the likes of Vico, para new generation of politicians. Can we go peacefully? I mean, the future, anong nakikita mong future sa future ng politics natin na hindi na tayo ulit sa cycle na yun? Paano ko ito sasagutin? I would not be in public service and I would not be in politics if I did not believe that the Philippines is destined for greater things. Wow. And that we can always be doing better. And again, nasa mga politiko na ipakita sa taong bayan that we should be doing better and we can be doing better. So to answer your question, I guess, you know, kapag bata ka pa or when you're younger, you still have that sense of idealism, optimism. And I think as much as possible, I dapat, we should keep that going. And kita mo naman sa Kongreso ngayon, I mean, I think this is the youngest Congress ever. Absolutely. This is the youngest Congress ever, and I see it to be an advantage na maraming mga I don't want to Gen Z ba? No? Youthful dynamism. Yeah, youthful dynamism, because the sense of idealism is still there, and that belief that we can all collectively make a change. So I think that has to be instilled and that has to stay as one of the foundations of why we are in public service. Continue straight to this traffic doing better. Yeah. In relation sa sinasabi ni Alan at ni Michael, ay sa priority bills ng inyong ama, ng ating presidente, ay yung anti-dynasty. I knew you were gonna ask me this. Medyo historic na itong Congress ay hindi lang pinakamabata. Ito rin yung Congress na pinakamaraming, in a way, directly or indirectly, related to dynasties. Don't you think? More so than before? Well, at least ito past 4 years. No? But if you look at it collectively in the last 20 years, well, I'm asking this a question because I wasn't. Yeah. Well, yung mga academic institution, yun sinasabi nila, like Lasal, Ateneo, na ngayon daw pinakamarami. In terms ng studies nila. Yes. So, diyan nangyayari itong napakahalagang usapin ng anti-dynasty bill. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Di ba? Dahil maraming maapektuhan eh. Tama. How do you navigate that na ito yung reality, ito yung maaprobahan, pero at the same time, ito yung pangangailangan. Ito yung utos ng boss na gusto niyang mangyari. How do you navigate that? Lalo na papasok yan sa BICAM. Diba? Papasok yan sa BICAM. Tama. Well, okay. Yeah. Ipaghiwalay ko yung tanong na yun in two parts. Di ba? I think with regards to the anti-dynasty bill, lagi ko naman sinasabi, it's no secret, kung saan ako galing, kung sino ako, kung ano man ang aking apelyido. Pero, ang gusto ng taong bayan, trabaho ng mga congressman, senator na ibigay sa taong bayan. And if that's what they think is needed, then it has to be at least, it has to be passed and at least discussed in great lengths. Again, to discuss the realities, di ba? I think maraming nagsasabi na ang version na ipinasa ng lower house ay sobrang watered down, di ba? And for me naman, lagi ko sinasabi na if you were to make a stricter version of the bill, hindi yan may ipapasa sa Kongreso. And it's one of those things, you're damned if you do and you're damned if you don't. True. And I think what's important is na ipasa na ng Kongreso para to get the conversation started. Absolutely. And may BICAM pa yun eh. Yeah. Pero I mean, if you think about it, and you're in the position, di ba? Na kung hindi namin ipinasa, sasabihin ni Ronald Llamas, tignan mo yung Kongreso. Puro tayo magkati. Yan ang dahilan kung hindi pinasa ng Kongreso. Kung ipinasa namin, sasabihin naman, sobrang watered down.
So, you know, if those are the options, ipasa na lang natin. And then, that's the beauty of legislation. It evolves over time. It can still be improved. It's not static exactly. And like I said, may backup pa yan. I think what was important was that on the part of the lower house, na ipasa na natin. So, there is progress. Wow. Can I have this question? Kasi ang dami na nagtatext sa akin. I know. Ay, nako, ito. Yung nababother kami lahat, na your family gets lambasted with words, with threats, with kung ano-ano. And you have this tita who also has that additional thing. Isipin lang ako. Ang tanong ko, hanggang kailan? Paano ba napunta doon? Hanggang kailan? Maulan ba? Will you Kere naman. Kere. Kere naman. Siguro maraming nagulat sa inyo. Reading it in my comments that a lot of you are pleasantly surprised that we have that majority House Leader Sandro Marcos is witty and makalog and brilliant, and that's a fact. Eh ngayon, mapupunta na tayo sa fact sheet. This is how we make these ladies very nervous. Mag-fact-sheet na tayo. Kasi ang episode na ito ay huwag nakapan ang lupa. Ulit ako! Ang sisters loss, hindi sa taong bayan dapat ipasa. Ang negosyo, may lugi at may kita. Kailanman, hindi kayo nalugi sa sobra-sobrang kita. Lumiit lang ang bahagyan ng kita nyo. Huwag nakapan ang mukha! Paalam po.